Mahalagang pag-usapan ang tungkol sa NPA o New People's Army dahil ito ay bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Marami ang nakaririnig tungkol sa kanila pero hindi alam kung bakit sila nabuo at ano ang layunin nila. Sa sanaysay na ito, ibabahagi ko ang aking natutunan tungkol sa NPA, kung paano sila nagsimula at kung ano ang naging epekto nila sa ating mga kababayan. Pero bago ko simulan, ako ang inyong tagabahagi, Aaron Bulambaw. Ang NPA o New People's Army ay isang grupo na nabuo noong 1969. Sila ay armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Ang layunin nila ay baguhin ang sistema ng gobyerno at itaguyod ang pantay na karapatan para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. Maraming miyembro ang NPA ang galing sa mga probinsya at bundok. Karamihan sa kanila ay sumama dahil sa kahirapan, kawalan ng trabaho at hindi nararamdaman ang tulong ng gobyerno. Nais nilang ipaglaban ang katarungan at patas na trato sa mga manggagawa at magsasaka. Pero habang lumipas ang panahon, ang NPA ay nasangkot sa maraming labanan at karahasan. Maraming sundalo at sibilyan na nadamay dahil dito. Nagkaroon ng takot at gulo sa mga lugar na may presensya ng NPA. Ang mga bata ay hindi nakakapag-aral at ang mga magsasaka ay natatakot magtrabaho sa bukid. May programa na ngayon ang gobyerno para sa mga gustong sumuko at magbagong buhay. Binibigyan sila ng tulong, edukasyon at kabuhayan upang makabalik sila sa normal na pamumuhay. Ito ay magandang paraan para matapos na ang matagal ng hidwaan. Sa aking palagay, mas mabuting kapayapaan at pag-uusap ang piliin kaysa gera. Sa aking palagay, mas mabuting kapayapaan at pag-uusap ang piliin kaysa gera. Walang magandang idudulot ang karahasan, kundi takot at paghihirap. Dapat magtulungan ang pamahalaan at mamamayan para maabot ang tunay na pagbabago. Ang bansa ay uunlad kung lahat ay magkakaisa at may malasakit sa isa't isa.